So gusto niyong sausawan ng dyan sa nilaga, makain-kanya. Oo, siya. Hirap na maliit. Oh, maglalakad nga eh. Dito na tayo sumakay kasi pangit yung daan po doon. Palayan dito, kaya ang laki ng market talaga sa mga customer. Tapos ang ganda ng pwesto ko, nakagitna talaga ako. Nakadaan na ako dati dito, hindi pa simentado to. Yung mga lugar na hindi simentado. Diyan sa papuntang Talugtog dyan, may lugar dyan na hindi simentado. Provincial road ba to, sir? Oo, provincial road po ito. Paano mo nakilala yung caretaker mo dyan? Siya yung caretaker nung dating may dati, Oo. Sa kinausap ko yung agent ng binagbilang ko kung pwede yun na rin ang kunin kong caretaker since na siya naman matagal na nilang hawak doon yun. Tatay pa niya nung araw tapos napasa sa kanya. So may pamilya din naman siya, may mga anak. swelduhan siya? Hindi, bali commission kami, hati kami sa gastos, hati kami sa ani. Ganon yung setup namin. Kasama pa rin natin si Sir June Castillo at nandito pa rin tayo sa Feli Rosa Mini Cono. Ito po yung business na in-establish ni Sir noong nag-decide siya na manirahan dito sa Pilipinas galing sa Canada. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Itong binili nyo ay palayan, no? So, nagtatanim Opo, regularly, nagpapatanim kayo ng palay. Paano pumasok yung mini rice mill? So nung una po kasi, nung mga nakarang taon, mura yung mababa yung bili nila ng palay. So nag-isip ako na para medyo lumaki naman yung kita. Kaya na nag-come out ako ng magtayo ng sarili kong rice mill. Nung una pang personal lang sana eh. Oo. Eh meron pong pumupunta mga customers, so hindi ko naman matanggihan. Kaya doon na. Kaya doon na hanggang doon nagsimula. sa sineryoso mo na. Sineryoso ko na siya. So ngayon, meron kang dalawang makina. May dalawa pong makina. Okay. Gaano kadami ang namimil ninyo dito sa dalawang makina? So sa ganitong makina ng Sinong Rice Mill, ang ano niya na 350 kilos na palay sa loob ng isang oras. Isang oras. Bawat isang makina. Bawat isang makina. Mabilis na rin yun, sir. Okay na po yung outcome na yon kung sa dalawang makina. Bakit, sir, sa gitna ng bukid, mini rice mill? Kasi tiyak na may magpapamil sa'yo dahil nasa gitna ka ng mga bukid. Palayan eh. So kahit na wala ka doon sa maraming bahayan, hindi kailangan Hindi kailangan po yun. Oo. Hindi kailangan. Kasi yung iba nga, yung mga traveling kono, pumupunta mo sila sa kabahayan. Ito, nandito na mismo, dadalhin na lang nila. Oh, I see. So tamang-tama 'yon. Yung location ko kasi hindi mo naman pwedeng itayo po ito sa bayan eh. Okay. Ayan. So kasama pa rin natin si Sir June. At andito pa rin tayo sa Kuya Po. Pupuntahan natin yung isa pang farm niya. Tara po. Sabi nga nung kababayan ko, yung kasama ko trabaho doon sa Canada. Pa-shoutout mo kay Sir Buddy. Anong pangalan, sir? Aris Yumol. Yalong. Aris Yalong. Yalong, Sir Aris. Thank you for watching. Sa kanya ko kayo nakita. Talaga, sir? Siya yung unang nanonood. Kwento lang niya sa'yo. Tapos pinanood niya sa akin. Sabi ko, dadaan muna natin yung aking caretaker. Dito siya nakatira? Oo. Yeah. Boss! Wow, ang dami niyang halaman, oh. Hey, stay. Yan, may kakaiba siya. Ay, hindi po. Siya yung vlogger natin. Hello po. Sir Romeo!
Tara, sama tayo, pasyal tayo doon. Maganda ng halaman ni ate. Oo. Kumakain ka yata? Oh? O, sige. Gaganda ng halaman mo ah. Oo. Boss, saan magandang daan na ano? Saan ang magandang daan? Ha? Sa tulay po tayo. Sa tulay? Basta po sir. Kamusta pa? Yan si Romeo. Ang aking Hey, Romeo. magiting na magsasaka. Kaya tayo ng tulay na to, Boss Romeo? Ang ganda ah. Matibay pa ba to? Ba? Hindi pwedeng sabay-sabay. Mukhang mo. Ha? Takot pa naman ako sa height. Sinong nagmi-maintain nito? Sinong nagmi-maintain nito? Saan ang gagaling ang tubig na to? Doon din sa Bonifacio. Galing sa mga kandang. Di ba may ano din, may creek parang lang. Oh. Maliit na ganito. Hindi. Ano sa inyo? Tapos, saan? Tapos dito? Ito lang, baybayin ko to. Ayun lang ako dumaan dito ah. Yung kayong mga ano nyo, pamilya nyo, mga araw. Ilocano kayo? Ba't hindi nyo tinutuba yun oh? Dito na po po. Saan? O yan nga, ikaw follow the leader kasi Ba't hindi nyo tinutuba yung silag oh? Takot ka silang umakyat yan. Dahil? Mataas. Pero nung araw, sila, ano ba yan? buli po yan. Sir. Tuba. Tinutuba yan. Ate Matamis. tinutuba yan? Oh, sir, matamis. Di ba meron yung sa pinsan ko doon, meron ganyan? Ay, maliit tao yun daw. Namamatay na lang oh. Nag-ano, bumubunga. Oo. Tapos ginagawan tuba. Halos lahat ng vlog niya, ang content niya, puro agriculture. So sa kanya ako na-encourage na kaya ako bumili ng farm. Ito actually yung naunang nabili ko eh. Agad ah. Saan ba yung atin? Ayon? Dapat tumakbo ka na ng kapitan para mapagawa mo na itong daan na to. Okay lang kayo, sir? Okay lang sir. Maputik ngayon, ano? Kung pumunta tayo, hindi eh. Nagpunta kami last week eh. Oh. Hindi ganito matigas. Pinasyal ko yung kapatid kong galing Saudi. Halos 25 years na kami hindi nagkikita. Oo, talaga sir. Saan siya nakatira? Sa Cavite po. Cavite. Ngayon pinasyal ko siya dito. Tawa sila ng tawa. Mga, ano, hindi tinutuba. Ang laki oh. Paano makakyatin yan? Madali lang. Ha? Madali lang. Linaalagyan nila ng hagdan na kawayan. May tali yan. Tali. Talihan mo lang yung dalawang paa mo. Yan maganda magpalaro ka, no? Nasaan bunga? Yan pa. Malaglag na. Di ba? Napagod na siya. Alin ang bunga? Yan po ah. Pag bubunga na po yan, wala na po. Mamamatay na rin. Mamamatay na rin. Ganon. Oo. So ito hindi pa nagbunga. Hindi pa po. Di ba? Pero yan, pag tinuba mo yan, ang daming tuba niyan kasi ang taas na eh. Opo, sir. Yung tuba na alak talaga? Hindi sir, matamis. Iniinom po yun. Iniinom, parang soft drinks. Tapos ano, linuluto nila, nagiging matamis. Parang tagapulot. Tagapulot, patupat, pakasyet. Si Sir Cedric, ano, taga Balungaw. Taga-Balungaw ako. Dilocano ka rin, sir. When sir? Ilocano ah. Ito na yun. Opo, sir. So yun, sir.
Tubig ngayon ah. Mukhang umapaw yung tubig mo, no? May tubig ka pala, sir, oh. Babaan nga yung mga tilapia niya. Kanyang nandong sa dulo. Ba't may motor? Ano yung single? Saan tayo dadaan yan? Yung ano yung mabuti. Hindi mabuti. Yun. So eto sir, oh, pagka summer maganda dito eh. Maganda yung ano, walang putik. Ang dami palang mangga eh. Napapabunga mo ba ito, sir? Namumunga sila, di ba? Nag-spray kayo? Hindi. Pinapabaya. Sabi ko, wag mo nang sprayan para tumagal pa yung... Siguro pag dito na ako, inaral ko na rin yung paano mag-spray niyan. Ano, sir? Pruning. Yung pruning. Kailangan mo mag-pruning. Kailangan mo magbawas. Magbawas ng para yung sunlight, no? Full sunlight. Para yung bagong usbong yun yung mamamunga. Yan nga po. Top prune doon sa taas. Para makapenetrate yung Pagka nag-stay na ako dito sa... Oo. Ano, yan ang focus ko. Gusto kong pabungahan niya. Pero kailangan matanggal yung mga... Oo, pruning ka talaga dyan. Magpupruning ka talaga. Magbabawas ka. Tapos sa mga nagsasalubong na ganyan, kailangan bawasan yan. Ito mga to, nagdidikit na. Tatanggalin yan. Ang dami to ha, sir. Ang dami tong mangga mo ha. 18. Hindi tayo makakarating doon, sir. Maputik na doon. Hindi, silipin lang Yeah, dyan. silipin lang May natin kubo. sa malayo. Yan po yung hanggang doon sa saging. Ah. Yan ang talagang palayan. Ano po ito? Ba't may tubig? Tikpan po yan. Patubig niya? Hindi, sa kanino ba yan? Sa kabila, no? Kaya po yan, boss. Ah, sa kabila na Sa yan. amin may patubig kami doon sa dulo. Punta natin, sir. Eh, sa'yo ito, sir. Yung pump na yan. Oo. Maputik na po dyan, sir. Kaya pa. Hanggang dyan lang sa may ano. Pero kung nakakuha sana tayo ng tubig, boss, itong magandang kustana. Alin? Ito po. Oh. Dito sir, medyo Eh, dyan matigas. pala may daanan eh. Sa atin pa ba yan? Baba? Yan po yung alambre. Ah, hanggang doon pa, no? Ah, sa inyo pa yan? Opo, sir. Ayun po yung boundary bakod. Diretso po yan. Sa'yo to mga to? Kambing ba? Oo. Pwede na tayo magkatay dyan, ah. Malilis ka na yan, boss. Ha? Bagong panganak pala, no? Oo. Nilibangan ka. Ayos, ah. Ayan, sir. Yan yung Ito yung palayan. hanggang doon. Ano pa yung dulo na yan? Yung mga maraming kahoy na yan? Sa kabila po yan, sir. Kawayan yata Kawayan yan. po yan. May isda doon sa pispan. Meron po ah. Hindi ko, napakain ko na kasi yung kuhan, pero humahabol pa rin sila pag nandun ako sa ibabaw. Mga ilan yung ano mo dyan, pinakawalan mo. 2,000 po yan, sir. Ay, boss. Nakawala din yung iba. Ay, upo, ang dami nga. Dapat, nilambat Bakit na lang hindi, natin. Hindi linalambat ng kapitbahay. Hindi po, sir. At ito hindi kinakain ng kambing, yung mga damo na yan. Nagsawa na po, boss. Ha? Nagsawa na po siguro. Ay, palitan mo yung kambing. Kaya hindi ko Para malinis sana to. Dapat di sila masaya kainin nila yung mga ganyan. No? Ito, kulimang bang. Kulimang bang. Kumukuha kayo ng ano, ng pang-asim. Ano, may bunga yan? Hindi sir, yung dahon. Yung talbos niya, pang-asim ng pinapaitan, ganyan. Daming alam Pero talaga dapat din. yan, ano, no? Kailangan mong pinupulat. putulan para magsaringit, no? Sir. Kailangan talaga yan, napuputulan. Mm. Pero kung ako nga nasa dyan, tinumba ko na yan. Ay, wag. Ba't may tutumba? Nakakasira sa Sa, Ayan po, sir. sayang. Hardwood yan yata eh. Sa amin sa, yung nanano ko doon sa bulit, yung sinasabi ko sa bulit
Ang daming tao. Nagtawag ako ng pinsaw. Tapos mag-uling. Pinaano ko. Dapat yan tinatabasan para ano mag suloy. So, ibig sabihin maasim yung dahon yan? Maasim yan, sir. Masarap yan, sir, na pang-asim. Yung talbos lang po sa... Yung bata lang. Itong yellow green, sir. Ito. Yung mga yellow green. Ito, yellow green. Pwede to, no? Ito to. Opo, yan po yung pangasin. Maasim nga. Masarap po yan sa buto-buto. Masarap yan, sir. Ang sarap ah. Ito. Masarap yan. Oh, para na akong kambing ngayon. Ang sarap pala nito. Masarap yan, sir. Pang sinigang. Ano to boss? Bumili ka ng gasolina at ako nang mag-ano. Mag-grass cut. Oo. Sige. Kung gusto mong malinis ito. Oh, sige. Kapag ano, bibili ako pa. Atid ko na lang. No. Hindi umulan doon kahapon. Boss? Mula ng konti nung hapon. Umulan nga kasi nag-uusap kami doon sa kitchen, sa dirty kitchen. Sabi ko, akyat na tayo bago tayo abutan ng malakas. Napunta rin ako sa... Ito direct, mura lang ang kuha ko nito. Ito, sir. 100 per square meter. Kaya nga yung mas gusto ko pa yung mamili na lang ng palay. Sigurado ka pang hindi mababagyo. Sigurado yan. Di ba? Sigurado yan. 100%. Ang tao doon. Kaya nga gusto ko magkaroon ng dryer. Mamimili ako ng basa. Mura. Ang laki ng palasdaan ng Pispa, no? Ayan, no? Sa kabila. Palaisdaan yan? Oh. Naku, dinaanan niya uli. Puputik uli yan, no? Dati yan, maliit lang yan. Eto, sir, yung lupa ko hanggang dyan, eh. Sa ito, sir? Hanggang dyan sa bakod dyan. Dumaan yung kalsada sa'yo. Ha? Yung phone ko dyan, nandito sila. Paano tong kalsada na to? Parang donate na lang daw. Di ba at least may frontage ka? Kasi kung gusto Give and take lang, no? Walang problema, hindi ko naman ikakayaman yan, eh. Oo. po boss. Uminggan ba yan? Diyan po sir. Uminggan na yan. Wow. Sa likod ng... Dito yata yung... Likod ng... Layo ng mga narating ko, sir, no? Na bumili. Malaki kita ng mga ahente. Sipin mo, 20% sila, eh. Yung namili ako ng palay, yung ahenteng nakuha ko, humingi ng 20%, eh. Oo, ganun talaga doon. Nung huli, hindi na ako nag-ahente, ako na dumiretso. Biro mo, titignan lang niya yung palay, no? Kumikita na siya. Parang kasi tayo na. Oo. Anong sunod ng talugtog? Aging ba na? Masasakupan ng gimbayan mo. Pero bayan yung talugtog, bayan rin yung gimba. Ang daming for sale yan sa talugtog dyan, eh. Marami po. Salang mahirap pong dumayo ng kan pagkaka dyan. Karamihan dyan, may nagpapatayan sa patubig. Papatayan? Nagpapatayan ko, tinataga, binabarit. Ayaw ko na dun. Kaya nga, kahit bumili ka, pwede magpaano ka na lang yung tao mo ka. Basta dito na lang ako. Kung nagsawa ka na, yun nga sabi ko sa'yo, nagsasawa ka na sa mukha ko, pwede mo namang kunin na iba ng tao. Dami rin pala mang ganito. Marami po yan. No? Marami. Saan tayo dumaan dito, no? Ha? Kalabasa yan? Kalabasa na yan? Sino nagtanim yan? Taga-Propuno po yan. Ganyan. Ayun, nahuli na po yan. Huli na yan? Yan lang naman ang gawa nila. Nagtatanim ng kalabasa, sili, yung pong kalabasa. Diyan sa area na yan? Opo, hindi naman nagtataka yung nagkakalabasa. Talagang gulay lang din siya. Kulay lang po. So yung area na yan, pang kalabasa, gulay-gulay lang. Oo po. Kasi yung mataas eh. Saka mayroon pa doon sa kabila.
Ilang hektare rin yan? Ay, mga ano lang. Maliit lang, no? Ito magandang daan eh. Di ba? Pero mo, nakadaan ka pa sa mga ganito. Anong puno to? Balite? Balite po yan. Ano yan, kasya yan. Tapos nakikilang yung balite. Sinakop na niya. Mas malaki na yung balete kaysa sa akasya. Patay na po yan, sir. Patay na akasya. Oo, ang galing ha. Hindi na malinis yung tubig na to, no? Whew. Sige, bossing. Thank you. Thank you. Sir, kamusta yung negosyo na to? Okay rin naman po. Itong, ano, maayos naman po. May potential talaga na ano. May potential. Mm. Eh, ito ba ay Sustainable, gano'n. sustainable? Pwede po. Pwede. Sustainable naman po. Oo. So, pwedeng eventually, sasabihin mo, mag-for good ka na. Yun talaga. Yung target ko. Okay. Sir, bigyan mo kami ng idea. Okay, paano ba tong negosyo na to? Paano umaandar? So yun nga po, may darating sa yung customer dito, magpapamil. And then yun, may mga tao po ako na nag-ooperate. Dati nung una, ako lang nag-ooperate mismo. Tsaka meron akong pamangkin na kasama dyan. So kami lang dalawa. Kailangan ko taga-buhat, di ko kaya magbuhat eh. Oo. So hanggang kinausap ko sila na kung pwede, wala na yung pamangkin ko, kayo na lang kunin kung magtatrabaho dyan. So hanggang ngayon yan, pagka may mga, minsan sila mismo naghahanap ng customer. Na sila mismo na, oh maganda yung kono doon, malinis, maputi, maganda yung resulto ng bigas. So, At sabi mo nga, yung mga worker mo, may ari rin ng mga palayan, no? Mga kapitbahay ko lang, mga bukid. kapitbahay mo. Oh. Ganun sila kasisipag. Sisipag sila. So naghahanap sila ng additional income. Halimbawa, habang hindi sila nagtatanim, Oo. so yun, naghahanap sila. Yung katulad ng pabilad, may bayad din yan eh. Nagpapabilad yung iba, Yung iba sa kanila. Tapos dadali na sa'yo rito. Oo. Tapos sila pang maghahanap ng customer. Sila pa. Okay. So sir, ano sa tingin mo, gaano ba kalaki ang ginastos mo para maiput up to at gaano katagal bago mo mabawi 'yan? Siguro kung continuous, inaral ko to dati, kung continuous in 5 years siguro Makakabawi ka. kakabawi na. In 5 years time. Baka hindi pa abot doon. Dahil mini rice mill, hindi kasing laki ang gastos, ang puhunan kaysa doon sa mga talagang malalaking rice mill. Oo, kasi malalaking makinarya na yun eh. At saka yung building nun talagang high-tech na. Okay. Nag-cover kayo dati ng malaking rice mill, di ba? Yung mga bigas, yung mga namimili dito, so sa floor na binubuhos. Yung parang simento, di ba? Na pinicture nyo yun eh. Sabi ko, sobra naman to, kalaki na masyado na to. Malay mo, mapunta ka sa ganun, sir. Ganon yung namimili siya rito, naka-dry na, halimbawa, ibubuhos niya doon sa floor na ganon. May conveyor sila papunta doon sa milling. Yung truck na. So, ito, mini lang talaga, pang dito lang sa lugar na to. Dito sa community. Oo. So, pinwenta ko kahapon yung nagamit ko sa 40 liters. Sa 40 liters na consume niya, na ang sales ko nasa 20,000. Kaya sabi ko pwede siya. Eh magkano lang yung 20 liters, 2,000 lang. Ay yung 40 liters, 2,000 lang may get. Ano lang yun, 1 week operation. Ano ba bang ibang expense mo maliban sa gasolina? Yung sa tao, Which is percentage naman. percentage naman. Tsaka yung pagkain lang. So, yun lang. Libre yung pagkain nila. Merienda. So, titignan ko lang ngayon yung bill ko ng kuryente kung bumaba.
Kasi dati 6,000 ako eh. No? Nakakatawa rin eh kasi ang daming pwedeng gawin pera. Yung darak, pera. Yung ipa, pera. Ngayon may nakontak ako ng buyer na naman ng ipa. May binigay sa akin number. 20 daw niya kukunin per bag. So, yung huling kumuha sa akin, 15 lang eh. Per bag. Yung mas malaki-laki to, di sa kanya ko ibibigay. Baga, ano na lang yun eh. Hindi mo na-expect na magiging pera yun. Parang basura na lang yun. Eh, tatapon mo na lang. Eh, kikita ka pa. Maganda, sila pa yung magsasako. Kukunin nila mismo. Sila na. O, basta tawagan mo, sila na magsasako. Wala ka nang gagawin. Eh, nung nakaraan kasi, sinako po namin dahil puno na. Bumabalik na sa loob yung ipa dahil sobrang puno na. So, napilitan akong ipasako dun sa kasama ko. Sabi ko, pakisako muna para mabawasan. Tapos hanap tayo ng buyer. Ayun, buyer na mismo yung lumapit eh. Meron na nakita niya yung karatol ako doon, kinuha niya yung number, tapos tumawag siya sa akin. Sir, nagbebenta ba kayo ng ipa? Sabi niya, oo po. So enough ba, sir, yung customer mo dito? Enough naman O po. sobra-sobra pa? Oo, minsan sobra pa kasi yung nung una nga, hindi ko pa sila ma-accommodate dahil mabagal nga, dahil hindi kayang pagsabayan yung dalawang machine. Kaya nga nag-isip ako ng paraan na kung paano ko mapapaandar yung dalawang machine ng sabay. Bakit ka, sir, nakumbinsi na rice mill? Ano ang nakita mong potential? Ano ang nakita mong advantage nito? Kasi ang target ko talaga dito magbenta ng bigas eh. Dahil lang Yan talaga ang gusto mo? Oo, yun ang gusto ko talaga. Kasi yung bigas talaga kailangan talaga natin yan. Ang Pilipino, ilang beses kumain ng kanin sa isang araw eh. So sabi ko, mas maganda yung bigas. So lahat tayo kumakain ng bigas. Saan ka ba magbebenta ng bigas? Dito rin o dadalhin mo ng Manila? Pwede rin dito, pwede ko rin ibaksak na Manila kung may magpagbabaksakan. So pansamantala dito muna ako, tsaka yung mga kalapit bayan. So far naman dito may market din. May market din? Marami na rin po akong nabenta dito lang mismo kung pumupunta sila dito. Ang ironic, no, yung mga nagtatanim ng palay, sila rin yung bumibili ng Sila bigas. rin po. So like last time na nagbenta sila dahil maganda yung presyo ng palay, Binenta lahat? binenta lahat. Hindi sila nagtira ng Pangkain nila? pangkain nila. So dito sila pumunta. Meron pong bigas, meron. May bumili ng 4 na sakong tag 50 kilos. May 3. Sabi nila, balik na lang sila pag naubusan. Ngayon naman, tingnan natin yung operation, yung milling. Ayan nga natin kung makikuha yung wire nito. Para... Ayan. Nako, madumi yung mga paa namin. Okay lang sir, okay lang. Ganyan tayo mag-testing. Sir, okay lang po yan. Magkakalat po eh. Ha? Magkakalat ng putik. Hindi, papalinis na lang natin. So sila yung mga nag-ooperate ko. Si Ka Jerry. Kanya yung bukid dyan sa kabila ko. Okay. Ito naman si Abilino alias Tarzan. May bukid ka rin. Extra income pa, no? May mga lupain po yan dyan sila. Masisipag. Bilib ako. Ella, close upan mo nga to. Close up. Close up. Ito, itong palay. Yan. Kasama yung sako. Kasama yung sako. Yan. Sige po. Hello.
Galing, oh. Dito, may nakasamang mga dumi-dumi. Pagdating dito, pagbagsak niya, yung palay punta sa ilalim. Yung dumi may iwan dito. Tapos, yung dumi exit dito, oh. Nandito na yung dumi, nailipat niya. Dito, malinis na palay na lang. Tapos, ito ngayon, iaakit niya rito. Papunta na dito sa milling. Ito yung pre-cleaner. Tapos elevator. Tatanggalin niya yung mga tulyapis, mga bato. Iaakyat niya doon. Ang galing, no? Ang galing. Tapos meron pa siyang stoner sa loob. Tingnan natin, sir. Bigas na to. Ito na yung ano. So magba-brown rice muna siya. Asa pa yung brown rice? Ito po yung brown rice niya. Brown rice na to. Tapos dadaan siya sa paliser. Brown rice na to. Tapos ito yung na-polish. Ayan. Linis na, oh. Ayan, oh. Compare. Yan. Ito yung brown rice. Ito yung na-polish. Pang-commercial talaga siya. Tapos, sir, ano to? Darak. Ito yung darak. Ito yung darak. Ito yung tinanggal niya sa brown rice. Brown rice, tatanggalin niya yung darak, mapupunta rito. Pupunta dyan. Then, magiging puti. Yung rice hull, saan napunta yung rice hull? Sa labas. Ando sa likod. Yun. Ito naman yung broken rice. Ito naman yung broken. Galing, ah. Nahiwalay niya rin. Niiwalay niya rin. Anong gagawin mo dito sa broken? Binibigay ko sa kanila pampakain sa mga hayop. Mga manok. Hindi ko rin mag-alaga ng manok. Pwede. O kaya mga, ano, Pagka yung sa palay ko mismo, meron pa nga ako dyan, ayun, sa balde. Galing. Ano pang mga plano mo dito? Yung plano ko pa na isa, yung magpatayo ng dryer. Ng dryer. Bakit mo nakikita naman yung dryer? Kasi pag panahon ng tag-ulan, yung mga nag-ani dito, masisira yung palay nila kung di nila maibilad. So that time, pwede kang bumili ng palay na medyo mababang halaga. Tapos kung idadry mo siya, stock mo siya diyan sa bodega mo. Hintayin mo ngayon na mag-araw at saka gumanda yung presyo ng dry na palay, tsaka mo siya ibenta. Yung ano mo ba, yung bodega mo, gaano kadaming sako ng palay ang kaya mong i-store diyan? 1,000 po siguro. 1,000 kaya. Kaya, may Tapos yung ipapatayo mo na dryer, ganun din yung most likely, yung capacity. Yung sa dryer niya, dryer lang talaga siya, tsaka meron siyang area na pagbabaksakan nung ida-dry ko. Ganun lang talaga siya. Ito yung pansukat ko ng moisture. Mataas, hindi pa siya pwedeng Hindi siya pwedeng Hindi siya pwedeng i-mill. Kailangan ng MC niyan 14. Taas. Kailangan pang ibilad to. Kailangan pang ibilad. Kailangan 13, 14 maximum. Kanino yun? Hindi pa pwedeng i-mill yun. So sir, happy ka? Masaya ka? Oo, masaya. Kasi kung hindi ako masaya, babalik na ako ng Canada. Ng Canada. Diba? Kahit na mainit dito, dumating ako dito, puti-puti ko eh. Sabi lang, bitim ka na. Sabi ko, ganun talaga. Kaysa tumutulong pa ako dyan magbilad. Sabi ng misis mo, hindi mo naman kailangan perapan yung sarili Oo. mo.
Sabi niya, may pera ka na, hawak mo ng pera, bakit mo pa kung saan na, kung ano-ano pa pinagbibili mo. Bakit, sir? Sige nga, anong sagot mo sa misis mo? Sabi ko, dito ako masaya di ba? Yung pera mauubos lang yan, at least ito, kung meron tayo nito, di ba? Naka-invest, maghihintay ka na lang, naka-invest. Just in case na ayaw mo na, hindi ko na kayang i-manage to, benta natin. May pangalan na siya, business na siya masasabi. So, kumbaga, eventually, yung business mo pwede mo ibenta. Mas malaking pera mas lalo. malaki ng pera lalo. Iba yung lote lang, at saka yung may business Iba ng price nun iba ang bentahan nun Ano po ang lessons ninyo? Anong mga natutunan nyo dito sa farming, dito sa mini rice mill? Marami po, gaya nung yung mga tao na to, yung makita mo yung sipag, yung dedication nila. Although meron na sila, pero nagsusumikap pa rin silang maghanap buhay. So hindi pwedeng tatamad-tamad. Diba? Kaya nakaka-encourage din sila. Sabi ko nga, ito mga to meron na bakit nakikipagtrabaho pa sila. So nile-level ko lang din yung sarili ko sa kanila. Parang pare-pareho lang kami. So dapat talaga magsipag, hindi porque meron ka na, kontento ka na doon. Anong mga challenges na kinaharap mo dito na eventually nalampasan mo? Yung nung first time kong bumili ng palay, yung challenges kasi hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam na pagka maulan pala hindi ka dapat namimili ng palay. Kasi hindi mo mabibilad, masisira ang palay. Okay lang yan pag may dryer ka na. Kung may dryer ka na. So doon ako nag-come out na sabi ko kailangan ko ng dryer. May potential talaga siya na may income. So sabi ko kung kasi mabibili mo siya ng mura Maliban doon, sir, ano pa mga challenges mo? Yun lang, siyempre galing ako sa malamig na bansa. Adjust ka. Adjust ako sa weather talaga, sa init. Kaya nga pagka hindi ko na kaya, magkukulong ako sa opisina. Mag-aircon ako doon. So, magdamag yung mga aircon sa akin Dahil ikaw isa sa talagang nanonood ng agribusiness at na-encourage ka na mag-start ng farming, doon maganda na ang katayuan mo doon. Sabi nga ng misis mo, hindi mo na kailangan gawin to, di ba? Ano sir yung mensahe doon na kapupulutan ng aral din ng mga kapwa nating nanonood? Sa akin, especially dun sa mga OFW. So, kailangan mag-ipon. Hindi lahat ng oras malakas ka, may kita ka. Katulad nung nangyari sa akin, hindi lahat ng oras mabango ka sa kumpanya. Okay. Diba? So, pag dumating sa'yo yung point na tulad nung nangyari sa akin, bigla akong natanggal. Kung wala kang ipon, kawawa ka. So, kailangan hindi porque habang kumikita ka, gastos ka ng gastos. Bumibili ka ng mga bagay na hindi naman kailangan. Yung mga mamahalin bag, sapatos, diba? Hindi naman kailangan. So, pag inabot ka nung ganun nga, nangyari sa'yo, bigla kang tinanggal. So, wala kasing talagang forever Lahat ng may hangganan. So, kailangan talaga mag-isip din, magplano. Meron kang goal talaga. Tulad dito, buti ang wife ko, napaghandaan niya talaga na dumating sa amin yung time na yun. Nakahanda kami. Kahit hindi na ako magtrabaho talaga, pwede kami. So, yun ang kailangan matutunan ng bawat OFW at ibang Pilipino na naninirahan sa ibang bansa. Oo. Huwag silang yung iba kasing katwiran habang malakas madali na yan, malakas pa ako bata pa ako Huwag ganun yung thinking. Kailangan ngayon pa lang mag-umpisa habang kumikita, magtabi para sa sarili. So kung walang ibang alam ng negosyo, farming napakaganda. Okay. So, Sir Jun, maraming salamat sa laging panonood ng Agri. Opo, talaga. Pangalawa sa pag-invite sa amin dito at malaman namin yung kwento mo na isa pala kayo sa mga na-inspire ng aming show. Sobra. Yung misis ko, nakikita niya, puro ka na lang ganyan, puro lang. Bakit? Nagawa ko naman kapag luto na ako. Minsan habang nagluluto ako, yung TV nakabukas sa akin. Panonood pa rin ako. Halos lahat ng episode doon, pati yung mga luma pa, binabalikan ko mo pa. Marami kang natutunan siya. Sobra po. Marami. Anong mga lessons na talaga, mga nag-ano sa'yo,
nag-trigger para ano. Yun nga, kailangan talaga mag-focus ka talaga. Focus Tsaka talaga. wag kang susuko. Hindi naman porque katulad misis ko na parang nag-asawa na, ang dami na nating gastos. Sabi ko, hindi natin makikita yung ROI ngayon yan. Sabi ko, in future, sabi ko, ngayon pa ba tayo susuko? Andiyan dyan na, oh. Konti na lang, sabi ko. Sabi ko, marami akong natutunan doon na encourage na kahit na wala kang alam sa farming. Yung mga, sa mga ini-interview nyo, hindi naman din sila farming, di ba? Pero nag-ano sila sa pagpa-farm. Yung, di ba, yung galing Canada rin, yung namatay yung asawa, may fish pan. Tapos kinuntinyo nila, nakakaiyak yun eh. After niyang isettle lahat, tapos nawala yung asawa. Di ba po? Pero hindi sila sumuko. Kinuntinyo nila. So, ganun din, yun, isa pa yun nakaka-encourage yun. So, kita mo nga sila, oh. Sabi ko, ako pa kaya, sabi ko, habang malakas pa ako, bakit hindi? Di pag mahina na ako, benta natin. Mas maganda kung may magtutuloy. O kung magtutuloy. Worst comes to worst, Oo. kahit ibenta mo, kikita ka pa rin. Kaya nga, kaya nga hindi nasasayang yung pera mo kung ano. Okay, Sir Jun. Sir, salamat po Maraming marami salamat sa po. pagpunta nyo. Opo. Hindi ko ito makakalimutan. So, welcome po kayo dito anytime Yes, na sir. ano. Ayan, so dito na-experience natin yung place ni Sir Jun. Inunahan pa namin yata yung misis mo. Nakatulog na kami dito sa farm. Walang problema po. Talagang hinanda ko yan para sa inyo. Okay. Alright. Salamat Thank you, po. Thank you, sir. Thank you, sir. Hindi na po kayo kakain ulit? Hindi na, sir. Hindi na. May hahabulin pa ako sa Dagupan. Okay. Ganun na nga eh. Pag nag-shoot ako eh. Tuloy-tuloy na. Pinapaayos ko lahat kay Sofia. Dapat sa isang lugar magkakalapit para hindi sayang yung biyahe ba. Sir, meron lang akong ibibigay para sa inyo ni agribusiness t-shirt para sa inyo ni ate. Salamat po. Tapos, itong Immune Advance, ito po ay food supplement. So, para iwas sa mga sipon-sipon, ubo. Galing po ito sa Lagundi. Lagundi at Malunggay. So, organic po ito. Yung gumagawa po nito, sila yung sila nagsusupply ng Lagundi sa Clemex. So, mga doktor ang may-ari nito, sir. Salamat po, sir. Thank you very much. Ayan. Kain muna tayo. Nakakasuot din ako ng t-shirt ng agribusiness. Yes, sir. Sige po, upo kayo. Merienda tayo, tapos So, hindi fly naman na tayo. Hindi naman ito masyadong matamis. Dati po ako nagdadala ng audience ni Mel Chaco. Oo, talaga? Opo, sa Channel 7 po ako. Talent scout pala sa ate. Dahil ko nakita ako sa... Bye! Bye po. Agribusiness! Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.